Busan. Medyo iba yung boses ko ngayon kasi inuubo na ako. Medyo confusing kasi yung weather dito sa Busan. Parang sobrang lamig niya, tapos biglang sobrang umiinit bigla pag pumasok. Ganun din naman sa Seoul, yung since heated na yung mga subway nila and yung mga bus nila. Nakakaubo kasi syempre naka-winter jacket ka, tapos naka-heat tech, and then papasok ka ng bus, tapos yung bus heated. So, papawisan ka doon, tapos ilang minutes, paglabas mo sobrang lamig. Talagang best weather to catch a cold and ubuhin. So, aalis na ako. Pupunta ako sa Blue Line, sa Hyundai Beach ata yun. Pupunta ako doon para bumili ng ticket ng Blue Line Sky Capsule namin ng boyfriend ko. So, ang usapan namin ay doon na kami magkikita. And ang funny kasi, wow, nagkaroon ng use yung dalawang wifi namin kasi naghiwalay kami today. Kasi, sayang yung time. Since kahapon nga, nung nawala ng bag, parang na-cut off yung itinerary namin for that day. And, ayun, so kung ngayon, kailangan namin makarami. And, actually, ang oras ngayon is 8:12. Si Mingyu yan, by the way. 8:12 na, naalis na ako. And then, search ko na sa neighbor map. Pero most likely, I'm gonna use the bus. Dito kami nag-stay sa AS. And then, ito lang yung Busan Station. Katapat na katapat lang. So anxious kasi sobrang light color ng suot ko. Medyo nag-stand out ako dito. And medyo tinitingnan ako ng mga tao. Sa likod ko yung ayan. Kita ba? Busan yung makita ko lang yung Busan isigid na nandito. Lamig. Mapanindigan ko kaya itong hindi ako naka-heat tech na pants. Cute! Going to the right. Tama. Yung tao. Para namang ilalabas ng zombie dito. Ayun, may mga tao. 10-minute walk. Actually, ang haba ng 700 meters. Normally, babas ko yun. Kaso, wala na eh. Wala nang bus route eh. So, kailangan na talaga siyang lakarin. Kaya ko to. Sana uminit ng onti lang. Kahit 10 degrees lang. Sobrang ganda ng autumn sa Busan. I'm here at the... Everyone wake up! We are ready for the destination. Bili na ako ng ticket. And nagugutom ako. Nakita ko itong gallery gabi. And need ko nang mapapagsayan kasi ang lamig. Matagal pa ata si Melody. Wish you a Merry Christmas, and we wish you a Merry Christmas. I ordered
cafe latte and cream cheese bagel. Ito ko na. Atay, sinabi. Nasa bus. I think nasa express yung bus na siya. So, here, sa Hindi area. Okay. Dito na lang nila ako mag-stay. Dito na lang. Mabait mo. Grabe. Paninindigan ko talaga ang skirt today. Paano talaga? Yung tinatawag ko taste ganda. Parang full of yung outfit. Sayang kasi, ang cute pa naman. Favorite color ko kasi ang blue. Pero, hindi na namin hindi nagpa-color blue. Kasi, for some reason, before, sobrang seldom lang ako makita ng naka-black or naka-dark color. Sobrang girly ko eh. Kaya nga pala ko ni Reese lang sa akin. Kaya yung username ko is Rexy PC. Kasi inspired siya from Reese PC ni Reese. Pero for some reason, when I turned 25, feeling ko, I look younger than I currently am. And hindi ko na siya gusto. I think that's called growth. So, tinigil ko na yung pagsuot ng mga ganun damit. So, kapag normally, if kilala mo ko personally, makikita mo ko lagi naka-white, black, gray, brown. Medyo naisip ko parang dahil doon nawala yung personality ko. Ang feeling ko, hindi ko sure if tama yun. So, kung nasa Korea ako, try ko maging true to myself. Kasi home feels naman dito. And no one will judge you. So, kaya yan. Kaya ako nakaganto today. Hindi na magagawa sa Pilipinas. Ang sarap. Ang sarap yung bagel. He's here. Nakuha niya na yung nawala niyang winter jacket. Nakakatawa. Faith in humanity restored ba? So, nakuha niya na yung nawalang winter jacket kahapon. Ito yung form from the police station. Tapos yan yung worth it naman, di ba? Yan yung winter jacket na laman ng shopping bag. Mahal din yun, no? 75,000 Korean. Congrats sa'yo. Ano oras na? 10:50. Aga pala. 1 hour. Pwede naman pag-picture mo ngayon. Beach yun. Or punta tayo dun sa yung train. Yung, alam mo yung sa Kamakura, yung may railway something na sikat na nag-baby picture. May ganun din dito. Busan train something. Lamig! Ang ganda! Ang ganda, may lumilipad. Hindi ko alam paano sila na mapalapit. So pretty! Saan so pretty?
Parang underwhelming. Parang dapat mas mataas tayo. Oh? Ganyan na yan. Wow. Ito yung rice. Ang dami. Ito natin yung last na. Here at Fuji. Yung sobrang sikat niya sa TikTok. Kaya I try it. Pati sa YouTube. Meron siyang trees branch dito sa Hyundai. Hindi ko sure kung sa Hyundai or sa Hulio of Busan. Actually, may sinasuggest nga na other branch yung nasakyan namin Uber. Kasi mas maganda daw yung isang branch na may ocean view. Hindi na po, nagugutom na kami. Hatid muna lang kami dun sa restaurant. So, dito na kami. Dito try namin if legit na talagang masarap. Simple. Parang lumalaban pa naman. Sobrang marami. Hindi ako mahilig sa mga raw food. Pero masarap. Kasi sunog yung kanin. Sunog. Grabe ulo. Base ba siya? Base? Hindi ko base siya. Grabe lahat ng food raw shrimp. Init! Grabe araw. Pero ang lamig, sobra. Okay ka pa? Yeah. Goblin ng pinastag pa rin. Uy! Sabi sa'yo, ramdam mo ba yung sabi ko sa'yo pag naka-long coat, ang comfy? Like, hindi nilalamig yung buong katawan. Ang malamig na sa akin simula sa tuwa. Ang lakas talaga ng trip ko eh. Naka-skirt ako eh. Hanap na tayo ng cafe. Hindi na natin bumalik. Mahaba-haba na yung nalakad natin. Inon ko yung Garmin ko. Para may Strava record. Yun yung busking zone. Siguro later may magpa-perform dyan. Grabe, ang ganda talaga ng Busan, no? Talagang nature meets city. Big nature meets big city. Grabe, daming establishment, daming building na malalaki. Na malapit sa beach. Ang tapang nila, no? Ang tapang nilang magtayo ng ganyang building sa tabi ng beach. Di ba nakakaalip? Pero sobrang historical kasi ng Busan. Siya yung temporary capital city before ng Korea during Korean War. Nung nilusob ng North Korea and South Korea. Dito lahat sila nagpunta. Oo. Saan? Nandito kami sa Rendezvous Cafe. Na ang overlooking is Hyundai Beach. So, ganun pa kami dito. 1 hour na nga ata kami dito.
Nantay namin mag-sunset. And then, punta na kami dun sa beachside. Ito yung beach. Yeah. Very chill lang yung araw na to eh. After namin, siguro mag-take ng photos for the sunset. We'll go sa Songdo Cloudwalk. Sa Songdo Beach. Another beach side din dito sa... Yun. Another beach din dito sa Busan. Actually, may nagdadabog dito. Alam mo, nakalimutan ko itong sabihin ko. Ayun, gusto ko sana dun sa Wangmyeon Sun Mountain. Yun yung may night view ng whole Busan. Yung problema, hindi siya sobrang accessible ng public transportation. So, nakakatakot pumunta doon ng gabi. Baka mamaya matrap kami doon. So, siguro skip nyo namin yun. That's for itinerary for next time. And parang okay naman na ako sa mga napuntahan namin. Wala na akong reklamo. And the fact na nakakapag-chill kami ng gabi. Contented na ako doon. Pero most likely, baka late kami bumalik ng Airbnb kasi gusto ko sagitin tong last night namin in Busan. Kasi tomorrow hanggang 3 p.m. na kami dito sa Busan. And wala naman akong nire-regret sa mga ginawa namin here. Sobrang nag-enjoy kami and na-relax talaga. And medyo excited na rin akong bumalik sa Seoul. So we'll be in Seoul until from December 4 to December 10. Meron pa kaming 1 week in Seoul. Yun. Ang saya talaga kasi na-pull off ko na yung 2 weeks trip sa Korea. Lagi kasi ako nabibitin sa 1 week lang. So, I'm happy. Guys, Silalabas na kami. Cool! Hanapin niyo itong 3rd floor spot nitong cafe na to kasi sobrang ganda. OMG. Ayun yung sunset. So, bababa na kami. Bye-bye! Pwede ba kagad yan? Ay, yan. Dapat ba pwede? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam yung pangalan ng bridge. Yongdae-daegyo Bridge something. Ata yan. Kukorek ko na lang sa subtitle if mali ako. Pero sobrang ganda yung bridge niya na yan. Ang ganda ng lights. Tapos nung nandito kami last time, meron pang fireworks. Parang may nagtutour gamit yung boat tapos nagpa-fireworks sila. Kita namin. And sobrang lamig. Anong temperature niya? Nanginginig na ako. Tapos, naka-skirt pa ako. Temperature siya. Either. Wala pang usok. 7 degrees dito. Ito lang yung bumubuhay sa akin. Yung hot pack ko. Pero medyo nag-adjust na rin yung katawan ko. Kaya kinaya ko tong buong araw na naka-skirt. Pero naka-stockings naman ako. Pero hindi ko na siya ulitin. Ayan, yung ganda ng papakita ko ng hindi naka-front cup. Diba? Ang ganda. Ang maganda lang nung first night na pumunta kami, merong nagpe-perform dito. Tapos, yung mga OST ng K-drama kinakanta nila. So, sobrang daming musicians na nag-perform noon. So, sobrang ganda ng mga songs, mga talagang, for sure, if K-drama fan ka, alam mo yung mga songs. Tapos meron dito mga upuan din. And may hat. Parang, ano ba tawag sa ganyan? Umbrella. beach hat. Beach hat.
Yeah. Hindi na ako pupunta dun sa may mga tao para makapag-vlog freely. Okay. Last night, ito na yung last night namin sa Busan. We'll definitely come back kapag nagkaroon ng time uli. At pera. Kanina, ano ba sa kami pumunta? Recap. Pahawak ka saglit. Iayusin ko lang yung buhok ko. Ang saya nung sunset sa Hyundai Beach. I think nung nag-video kami, hindi pa siya sobrang pink. Tapos, na full na yung, ay nalobat na. May lobat ba to? Na full. Nalobat yung itong camera. Sobrang ganda ng sunset. Tagang, Marirecommend ko talaga na kapag nagpunta kayo ng Busan, magstay kayo for a few days. Kasi hindi naman mahal yung accommodation dito. 7K nga lang yung amin. 4 days na. Tapos beach view pa. Tapos, sobrang ganda pa doon. Kasi available pa lahat. I think, isasama ko yun sa vlog na to. Nahirap magsalita. Nanginginig ako. Yeah. Hindi naman ako masyadong nasasad na last day na namin sa Busan. Kasi na-relax naman ako eh. And hindi naman na nakubitin. Kahit na hindi naman ganun karami pinuntahan namin. Kasi, okay na sa akin yung ganung nakakabalik-balik ako dun sa mga nagandahan akong lugar. Kung meron man akong na-miss pa, I'll save it for another trip na lang. Pero bukas, hapon pa naman yung alis namin dito sa Busan. Ihahabol namin yung Gamcheon Culture Village. Kasi mas malapit siya dun sa Airbnb namin. And if kaya pa yung Ibago Gale Photo Studio, kasi yun yung gusto ko talagang mag-encapsulate nitong Busan trip namin. And then, yung Hansong Apartments. Ba't ka umiikot? At yung Hansong Apartments na filming location ng Fight for My Way. Pupuntahan ko na siya. Kahit dati ayoko nung Fight for My Way. Ayoko panoorin yung before, pero napanood ko na. Ang ganda. Maybe we'll just stay for a few minutes here. Kasi gusto ko lang sulitin yung last night namin dito sa Busan. Tapos, pabalik na kami sa Airbnb namin, which is around 40 minutes away dito sa Guangali Beach. Pero dito ko na i-end to. Hindi na ako magbe-video para makapagpahinga. Bye! Tapos hindi nag-record, no? Ayun, may fireworks! Ito yung sinasabi ko kanina, yung mga nagtutour, nagpa-fireworks sila. Pero mahal kaya yun? Try natin yung next time. Hello? Ano yung phone ko? Hindi ko kabisado eh. Grabe, sobrang dami namang nangyayari sa Korean trip na to. Wait lang. Sobrang dami nagme-message sa akin. Dami naman nangyari sa trip na to. So, kaka-declare lang ng martial law sa Korea a few minutes ago in an unannounced broadcast live on YTN television. Ang kiniklaim ng president is to eradicate shameless pro-North Korean anti-state forces. Pero nabasa ko, political move lang daw yun. Para ma-extend siya kasi merong ini-impeach pala siya. Oh my gosh. Nag-message na yung mga friends ko kasi alam nila na sa Korea kami. Hindi namin alam. Hala, yun pati yung daddy ko. Pati si daddy nag-message. Hindi namin alam anong ibig sabihin ng martial law dito sa Korea. Pero nabasa ko 10 times nang nakapag-declare ng martial law dito. Pero kapag martial law, di ba? Magiging under military controlled ng military yung mga civilian. Tama ba?
Wala. Kinakabahan kami. Lalabas sana kami kasi bibili kami ng banana milk. At saka ng coffee. Hindi na kami tumuloy, natakot kami. Baka may ano na sa baba. Nasa busan pa naman kami. Ang pati naman. Ang dami nangyayari naman. Kahapon, ang problema namin yung sa police station. Ngayon naman, nag-declare bigla ng martial law dito sa Korea habang nandito kami. Not on my 2024 card. It's a random Tuesday in December and the President of Korea decides to announce martial law. True. So, anong magbabago? So, mukhang ano to, another vlog. So, we're gonna update you tomorrow. Kung anong update, kung anong mangyayari. Magbiyahe kami pabalik ng Seoul tomorrow. Hindi ko alam, makakapunta pa kaya tayo sa Gamjun? Pwede pa kaya maggala? Abin na dapat pinilit na namin puntahan yun kanina eh. Yung Gamjun Culture Village tsaka yung Hansong Apartments, di pa namin napuntahan. Buti na lang tumambay na kami sa Hyundai Beach kanina. At saka sa Guanggali. Sana walang OA na restrictions. Saka baka mamaya i-restrict yung in and out ng country. Uy. Joke ko lang yung gusto ko tumira dito. Gusto ko pa umuwi. Uy. Kinakabahan kami. Pero mag-update kami tomorrow. Tuloy ko tong vlog na to kung anong mga changes dito sa Korea. Sa South Korea. Magpapahinga na kami kasi maaga kami gigising. Bye. Time check. 1:20 AM. 1:20 AM. Kakatapos lang ng National Assembly something. And lifted na daw yung martial law. Kasi nag-vote ng South Korea's parliament vote to lift martial law 190 versus 0. So lahat sila nag-vote na i-lift yung martial law. And sabi sa Twitter, sumunod naman daw yung mga military personnels. Umalis naman daw doon sa assembly hall. Officially speaking, martial law ended in 2 hours and 48 minutes. Remains to see whether President Yoon and military will follow. So, sumunod naman yung military. Pero sana yung president... May balita ba doon sa president? Wala pa. Sabi kailangan ng i-declare ng president na ended. So kailangan pa daw i-declare ng president na ended na yung martial law. Ang crazy naman. So, hindi pa pala to tapos. I mean, na-lift na, pero ang scary talaga. May mga nabasa pa ako. Nag-story yung kapatid ni Chanyeol ng mga helicopters sa Seoul. Mga military helicopters. Cover story. Tapos, ang daming tangke sa Seoul. Nagtitingin nga kami dito sa labas. Zinuzoom ko pa yung phone ko. Wala pa naman dito sa Busan. Parang normal lang naman yung labas. So, most likely sa Seoul yung mga medyo scary yung itsura. Kasi may mga parang may mga nag-aaway-away dun sa assembly hall. May mga nabasa ako. Grabe. Crazy talaga. Hindi ko alam kung meron bagong update pa mamaya. Pero hindi pa kami natutulog kasi ang hirap matulog na may ganitong problema. So, tutuloy ko tong vlog kapag may importanteng updates ulit.